The Philippines a Century Hence is an essay written by our national hero, Dr. Jose Rizal, first published in 1889 to 1890 in the Filipino reformist newspaper La Solidaridad. In this work, Rizal reflects on the future of the Philippines under Spanish colonial rule and imagines what the country might become 100 years later. He discusses the possible outcomes of colonization, the awakening of national identity, and the importance of education and unity in achieving interdependence and progress for the Filipino people. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga sanhi ng pagdurusa ng mga Pilipino ayon kay Rizal. Una na dito yung pagpapatupad ng mga patakarang militar ng Espanya. Dahil sa mga batas ng Espanya, bumaba ang populasyon ng mga Pilipino. Lalong lumala ang kahirapan, napabayaan ang mga lupang sakahan at pamilya bilang unit ng lipunan ay humina. So, sa first part ng essay ni Rizal, it gives an overview kung ano ba ang paghihirap ng mga Pilipino. At one of the causes na kanyang nabanggit is Spanish military rule na napilitan ang mga Pilipino noon, particularly yung mga kalalakihan na sumali dun sa mga hukbong militar o Spanish Army. At eventually, nabawasan yung mga population. So, since kasali yung mga kalalakihan, hawak na nila yung mga Spanish Army. Naiwan yung mga kanilang pamilya at the same time, naiwan din yung kanilang mga lupa na sinasaka, so napabayaan nilang lahat. The next cause is yung pagkawala ng mga katutubong kultura kasabay na din ng pananakop ng mga Spanish at pagpasok ng relihiyong Katoliko. Unti-unti nasira yung mga kulturang Pilipino, nawala yung mga kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan. So, masakit sa part na to kasi mostly sa culture natin is naglalaho na. Napapalitan na dito ng mga sabi nga ni Rizal, when we are colonized with the Spanish, yung ways of living ng mga early Filipinos ay nagbago. Hindi nagbago totally, nawala of course. Sinakop tayo ng Spain, therefore they implement their culture, tradition, even their ways of life in the Philippines. So, ramdam pa rin natin even this time yung presence at influence ng mga Spain. For example, yung mga words na ginagamit natin, just like guwapo, guwapa, yung mga ganyang words ay not originally Filipino words o galing sa ating language. Okay? Galing yon sa mga Espanyol. And another example, yung mga surnames na tunog Espanyol like Valdez, Torres, Pimentel, ay galing yon sa mga Espanyol. Why? Dahil noon, si Governor General Narciso Claveria ay nag-implement siya noon when nire-record lahat ng mga Filipino natives na lahat ay magkaroon ng mga surnames kasi noon is wala silang, yung mga natives natin is wala silang mga apelyido. Pangatlo ay yung pagiging masunurin at tahimik sa mga kolonisador. Ang pagkatakot at sa parusa ng mga praile at Espanyol ay nagdulot sa kultura ng mga pananahimik sa mga Pilipino. Natutong sumunod yung mga Pilipino sa kagustuhan ng mga dayuhan. So kasi during the time of the Spaniards, naging masunurin ang mga Filipinos. They submitted their fate or their destiny to the Spanish friars. They were afraid to voice out their problems, their grievances, kasi once na ginawa nila yon for sure, sasaktan sila or ipapakulong. And they might be killed, pwede silang patayin, kaya wala silang choice kundi manahimik na lang. Now, let us move on naman sa kung paano naging effective yung pagsusulat ng mga poem ni Dr. Jose Rizal. At this part of our discussion, pag-uusapan natin kung paano namulat yung isipan ng mga Pilipino noong mga panahon ng mga Espanyol, kung paano sila na-awaken yung isipan nila, paano sila inaabuso under Spanish government, kung paano kaabuso sa kapangyarihan ang mga Espanyol. Unang dahilan nga dito, kahit hindi nagkaroon ng pagkakataon na makakuha o magkaroon ng maka-access ng maayos or quality education ang mga Pilipino ng mga panahon ng mga Espanyol, kasi nga pinagkaitan sila, wala silang kakayahan na magkaroon ng maayos na edukasyon. Tanging yung mga may kaya lamang o may kakayahan lang, usually ito yung mga ilustrados kung tawagin, kagaya ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, nakapag-aral siya, mayroon siyang sapat na kaalaman para
magkaroon ng mga ginamit nga niya yung kaalaman na yun para magsulat ng mga nobela. Then yung mga nobela na yun, nagmistulang pwede natin tawaging social medicine. May social medicine kasi nga nakatulong yung mga nobela niya para maging aware yung mga Pilipino sa kung paano sila inaabuso. At dahil doon, naging mulat na sa realidad yung mga Pilipino, at dahil doon umusbong na yung kagustuhan nilang ipaglaban yung mga sarili nila. Dapat hindi sila nagpapa-under sa ibang lahi. Kailangan nila makamit yung kalayaan na gusto nila. Pangalawa, dahil nga sa pinagagagawa ng mga Spaniards, mas nag-alab pa yung kagustuhan ng mga Pilipino na makamit yung freedom na ninanais nila. Kasi nga kahit na nagkaroon ng hindi pantay-pantay na pamumuno ang mga Spaniards, naging mas naging motivated pa nga sila kasi nga ginamit nilang motibasyon yung pamumuno ng mga Spaniards para mas i-push pa yung pagnanais nila. At dahil doon, dito na rin nagsimula yung nasyonalismo ng mga Pilipino. At dahil doon, mas ipinaglaban pa nila kahit na nagkaroon sila ng mga pagsubok, yung tagutom, mga paghihirap. Kahit na naranasan nila yon, hindi yun naging hadlang para ipaglaban yung karapatan nila para sa Pilipinas. At ang pangatlong dahilan niya kung bakit hindi kayang lipunin ng mga Spaniards ang mga Pilipino ay noong na-realize na ng mga Pilipino na kailangan nilang makamit o ma-achieve yung freedom na ninanais nila. So, dahil nga kahit sabihin natin na magsimula ito ng matinding laban o gera sa pagitan ng mga Pilipino at mga Spaniards, masasabi natin na magre-resulta lang ito sa madugong labanan. Dahil nga ayon kay Dr. Jose Rizal, kahit na mga sundalo ang mga Spaniards, ay hindi sapat ang mga bilang nila para ubusin ang mga nag-aalab na mga Pilipino na makamit ang freedom na ninanais nila. Can Spain stop the progress of the Philippines? Yes or no? Siyempre, no. No because a Filipino can no longer be kept ignorant kasi mas nabuksan yung isipan ng mga Pilipino nung panahon na yon. Inulunsad na ni Dr. Jose Rizal yung kanyang mga nobela kung saan nagbigay daan or nagbigay kaisipan yung mga nobela na yon sa Pilipino na mali talaga yung pamamahala ng Espanyol. At doon sila nakakita ng paraan kung paano nila tamang ipaglaban yung mga karapatan nila. So dahil sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal, mas lalo nadagdagan at mas nabuhayan yung nasyonalismo. B. They can no longer be made for and oppressed. So dito naman is kasi nga kaya naman na maghanap buhay ng mga Pilipino noong panahon na yon kasi nga yung income naman ng Pilipinas ay nagmumula sa pagsasaka. So, syempre, nung panahon na yon, mas natuto yung mga Pilipino kung paano magpairal ng mga negosyo at kung paano magkaroon ng hanap buhay. Kumbaga, dito is choice na nila kung gusto nilang yumaman o hindi. And the last one is yung the race cannot be exterminated. So, syempre, kahit pa paano naman, hindi pwedeng mawala yung pagka-Pilipino ng mga Pilipino noon. So, ngayon, kaya kahit anong mangyari, mababasa naman sa mga libro, articles, or kahit saan na talagang pinaglaban ng mga Pilipino yung kalayaan na natatamasa natin ngayon. Now, let's play a game. Ito yung What Have You Learned? Kung ano ba yung natutunan nyo sa discussion or sa news report namin.
Ang ibig sabihin lang ng bahagi na ito, sinasabi ni Rizal na hindi na kayang pigilan naman talaga ng Espanya ang pag-unlad ng Pilipinas kahit anong gawin nila. Kasi tuloy-tuloy na yung paggising ng mga Pilipino at tuloy-tuloy din yung pagmamahal nila sa sariling bayan natin. Kaya kung gusto ng Espanya na manatili, kailangan nilang baguhin yung mga patakaran nila para umayon sa kagustuhan at mangailangan ng mga mamamayang Pilipino. And then, sinasabi naman dito na natupad daw yung mga sinasabi ni Rizal sa kanyang sanaysay kasi noong 1898 nagkaroon ng laban ng mga Amerika at Espanya para makuha yung Pilipinas. Nanalo yung mga Amerikano tapos sila naman yung namuno. Nagkaroon nga daw ng mga demokrasya at kalayaan noon ayon sa kanila. Pagkalipas naman ng 50 taon matapos namatay si Rizal, nakuha rin ng Pilipinas ang matagal nitong hinihintay na kalayaan. Sabi nga ni Rizal sa kanyang sanaysay, walang bansa ang kayang manatiling makapangyarihan sa iba, lalo na daw kung magkaibang lahi, ugali at paniniwala. Sa bandang huli, isa sa kanila ang kailangang sumuko o bumigay pa din. At yun nga ang nangyari, bumagsak ang kanilang pananakop.